Sino nga ba ang mga contributors ni Marcoleta? At kanino siya may utang na loob? Di kaya sa mga diskaya? Kung napanood nyo ang interview niya sa Net25, siya mismo ang umamin na nagsisinungaling siya sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures or SOSE. Zero ang nilagay niya sa campaign contributions. Pero sa interview niya, sabi niya meron naman daw talagang mga kaibigang nagbigay ng pera sa kanya. Nilagay lang daw niyang zero dahil pakiusap ng mga contributors na wag silang pangalanan. Hindi lang yan, inamin pa niya na may utang na loob siya sa mga contributors na yon. Ngayon, ang tanong, bakit ayaw ipangalan ng mga contributors ang pangalan nila? Bakit gusto nilang manatiling sikreto? Hindi kaya't ang perang binigay kay Marcoleta ay galing sa illegal na palaan? Parang pera ba to? Galing sa flood control scam? At hindi kaya't ang mga diskaya ang isa sa mga contributors niya? Kung ganon, that will explain a lot. Naiintindihan na natin kung bakit todo ang depensa ni Marcoleta sa mga diskaya. Kasi nga, may utang na loob siya sa kanila. Kaya nga may batas tungkol sa SOSE. Under RA 7166, obligado ang lahat ng kandidato na ilahad kung sino ang nagpondo ng kampanya nila. Ang purpose niyan is transparency. Para malaman ng taong bayan kung kanino may utang na loob ang mga politiko at kung sino ang pwedeng maka-impluwensya ng mga desisyon nila. Pero, nung nilagay ni Marcoleta na zero at hindi niya sinabi kung sino ang totoong nagpondo sa kanya, tinakpan niya ang katotohanan. At dahil doon, hindi natin alam kung kanino siya may utang na loob. At kanino nga ba, kaninong interest ang pinangalagaan niya sa Senado. Pero, hindi nga malayong isipin na ang mga diskaya ang nagpondo sa kanya. Kitang-kita naman sa lahat ng mga ginagawa niyang pagdepensa sa kanila. Malamang, kasi may utang na loob siya sa kanila. At dapat niyang bayaran ito.